I think kailangan ko nang i-discuss yung internal. Sige guys, i-discuss ko na rin para mas maintindihan niyo yung Solomon 4 group. Ano, i-discuss ko na. Sige. Pero saan ko siya isusulat? Dito ko na muna siya isusulat sa taas. Okay? Internal. O sige, pag Solomon 4 group, gumagamit yan ng 4 na groups. Ano? And then, yun po ay combination ng pretest and posttest only. Ano ang purpose niyan? Para daw, ma-ensure yung internal reliability. Ano bang meaning kapag internal reliability? Anong meaning nito? Ang meaning po kasi nito ay, okay, to ensure that independent variable to ensure na dapat yung independent variable ang nagkakos ng effect dun sa dependent variable. Hindi yung extraneous variable. Okay, o sige. Sige, para maintindihan natin yan, balikan natin yung independent, dependent, saka extraneous variable. Ano ba pinagkaiba-iba nila? So, hatian natin sila. Ano ba yan? So, una is yung independent variable. Independent variable. Okay. Next is dependent. And then, next is yung extraneous variable. Okay. Ano pinagkaiba-iba nila? Pag sinabi mong independent variable, ito yung cause. Pag sinabi mong cause, siya yung reason kung bakit nagbabago yung dependent variable. Siya yung nagiging dahilan. Ano? Siya yung cause. Ibig sabihin dapat siya ay constant. Ano? Pag naman dependent variable, ito yung effect. Okay? Siya yung effect, yung dependent variable. And then, siya yung nagbabago. Okay. Pag naman extraneous variable, ito ay yung mga variable na pwedeng maka-apekto doon sa iyong research. Okay? Kasi ito yung mga nandiyan na talaga na variable, mga existing na. O sige, lagyan natin ng example para mas maintindihan natin. Okay? So, gamitin na lang natin yung, halimbawa is music, effectiveness ng music. Ang ating independent variable is music. Okay, effectiveness, so effect of music in pain management. Paano yan? So, yung music, siya ang ating independent variable. Bakit? Kasi siya yung nakaka-apekto dun sa pain management o dun sa pain ng pasyente. So, yung dependent natin, siya ang pain. Bakit? So, halimbawa, yung music mo, napapataas niya ba o napapababa niya ba yung pain? Okay. Siya ba yung nagdudulot? Siya ba yung nagdudulot ng effect dun sa pain? Yes. Kaya yung music natin, siya yung independent variable. Pag naman yung pain, siya yung nababa, siya yung nataas, siya yung nagbabago. Siya yung rumireceive ng effect from the music. Okay, so yun yung pagkakaiba ng independent at dependent variable. Guys, pakilinaw ito ha. Dapat hindi kayo nalilito kasi itinatanong yan. Independent and dependent variable. Pag naman extraneous variable, okay, sabi ko nga, yan yung mga variable na nandyan na. So, halimbawa, ang mga respondents mo ay nagre-range simula 30 to 60 years old. Ano ang iyong extraneous variable? Ang extraneous variable mo is yung age. Bakit? Bakit yun ang iyong extraneous variable? Naaapektuhan ba? Kay the more ba na tumatanda ang respondents, naaapektuhan ba yung kanilang capability to hear music? Naapektuhan ba? Yes, pwede yung makaapekto. Kung halimbawa ang iyong respondent is 60 years old, tapos ibibigyan mo ng music,
hindi mo malalaman kung bakit yung pain ba ay bumaba o tumaas, kung dahil ba sa music o dahil sa hindi niya narinig yung music. So halimbawa, meron kang respondent 60 years old, tapos yung pain niya lalong tumataas, tapos binigyan mo ng music, tumaas pa rin. Hindi mo malaman kung ang nag-take effect ba o ang nag-cause ba ng pagtaas ng pain ay yung music o yung age niya na nalimitahan yung pag-hear niyo dun sa music. So, balik tayo dun sa internal reliability. Ito yung gustong i-ensure ng Solomon, wherein dapat ma-ensure niya na yung independent talaga yung nagkukos ng effect sa dependent, hindi yung extraneous variable, para maging reliable siya. Kasi kung i-apply natin siya dito sa example natin, pag may internal reliability, dapat yung music talaga yung nagko-cause dun sa pagtaas at pagbaba ng pain, hindi yung age nila. Okay, hindi yung extraneous variable. So pag ganun, ang tawag doon ay internal reliability. So ang tawag doon is internal reliability. Okay, guys, malinaw ba sa inyo tong internal reliability? Malinaw po ba sa inyo yan? Sige, ulitin natin, parang hindi malinaw, no? Walang sumasagot. Guys, di ba yung Solomon, gumamit siya ng 4 na groups, tapos pre-test or post-test. Bakit siya gumamit ng ganun kadami na group? And at the same time, 2 beses pa siya nag-collect ng data. Bakit? Kasi gusto niya i-ensure yung internal reliability. So, paano ba yung internal reliability? Gusto niya ma-ensure o gusto ma-ensure ng Solomon na yung independent variable ang nagkakos ng effect sa dependent variable, hindi itong extra na to. So, kung i-apply natin siya dito sa ating example, so kung halimbawa isosolamon to, gusto i-ensure na yung music talaga yung nagpapababa o nagpapataas doon sa pain level ng iyong participant. Hindi dahil o hindi naaapektuhan ng kanilang age. Kaya ano ang gagawin mo? Kailangan mong i-make sure na may 30 to 40 lang yan, and then 50 to 60. Ito ay galing sa A, and then B, ito ay galing sa C and D. Para ma-ensure mo na dito kabilong yung mga medyo mahina na yung pandinig, ito naman yung mataas pa yung pandinig. So makikita mo parehas kung ano yung response nila sa music. Okay, hindi sila maghahalo. Pag internal reliability, kailangan yung independent ang nag-cause ng changes sa dependent, hindi itong extra yan. So, punta na tayo dun sa non-experimental.